talagang tanggalin yung parang pang-burst pagdating ng Golden Hour. Gusto nila ipatagalin talaga yung laban, patagalin na rin yung teamfight para makagawa ng place dito yung Obsidian and as well as itong Pangito natin. And right now, dito sa Shinori, medyo nakita natin yung lineup nila. Mahirap i-layer ng skills ng maayos yung ultimates nila because you have Golden Hour, you have Final Slash. So I think medyo parang balance in a way. Pero kailangan lang talaga magkaroon ng magandang layering of skills as we enter the Land of Dawn. Ito na nga, unang laban ngayong araw at unang bakbakan between Aurora Hunters and as well as Shinori X-Touch. It's time for another day at the Land of Dawn. At syempre, ito na nga, parang kung isipin mo kasi SK po ang kailangan natin abangan dito for Aurora Hunters. Pero for the side of Shinori, who are we gonna be looking at? Now, for Shinori, I think we have to look out for Senna as well. And yung Kenma, dahil isa yun sa mga keys to victories talaga na nabanggit kanina. Surprise and takeover. At mukhang nasurpresa ata itong Aurora Hunters sa kanilang savior pick sa ating mid lane. Looking at it. Right now, no, parang kung isipin mo, it's just a basic thing. Tsaka kung isipin mo din, since kailangan natin abangan si Escapo, it's not really, hindi na kasi todong compared sa last Heroes dati last season ni Escapo. Sobrang passive or very basic lang ang gagawin ng Rafaela dito. Hindi explosive. Basic pindot lang. More on pwestuhan talaga ang magiging advantage dito ni Escapo dahil doon sa mastery niya, doon sa mga mahihirap na mid lane heroes na gamitin. And dito naman sa matchup ni Vlaz and ni Vlad, very different yung magiging magiging playstyle. The other one, Vlad here with the belly rake, siya yung magsusustain. Pwede siya maging playmaker in a sense na pag extended team fights, magagamit talaga yung Random Triad. Pero yung final slash ni Vlaz, I think that is gonna be the greatest weapon na meron ng Shinori X-Touch kung gusto nila ng mga biglaang teamfight. Tsaka pwede na rin pang counter-initiate kasi you also have the Golden Hour on that side as well na parang pang-disrupt or kumbaga pang-simula na rin ang laban. Ang actually very layered yung labanan natin. No? You have the Breath of Triad, meron ka ditong Belric on one side, you have the Glue, meron ka ding Rafaela na pwede rin namang umarap. Tapos on the other side of the map, on the side of Shinori, meron kang kakaibang playstyle na hindi mo alam kung sino yung pwedeng umuna sa kanila. And for Aurora Hunters, they can hold fights very, very well. Dahil nandun yung sustainability. Dalawang tanky heroes tapos may taga-isang sustain or taga-heal with that Rafaela. So, as long as mapoprolong nila yung mga team fights, doon pwede pumasok si Denjiro with yung mga shadow boxing niya or yung mga knockout strikes ng isang Pakito. Tapos andun pa rin naman si Atoms with the free hit. Tapos ayun, pwede nilang maprolong yung mga team fights dahil with the provide sustainability and tankiness na lineup na meron itong Aurora Hunters. You know what? Pansaglitan lang na pag-check natin kung para maayos agad yung ating labanan. Pero looking at it, parang inaasahan kasi natin lahat habang nagre-review tayo kanina na mabilisan yung mga laban, parang 10 minutes, 12 minutes tapos nilaro. Pero from the draft itself, parang this might just be the very longest game of first week. Posible na humaba siya dahil nga doon sa sustain na meron ng Aurora Hunters. Pero kailangan din kasing ma-pull off ng Shinori X-Touch yung lineup nila to the point na ma-extend nila hanggang dulo. Kasi kapag nakuha na ng Aurora Hunters yung gusto nilang kalamangan, feeling ko mahihirapan bumangon yung Shinori. So, kailangan ma-earlyhan na ng Shinori to. Kung isipin mo rin kasi tempo-wise, nasa kamay yun ng Shinori. Meanwhile, talagang forcing the late game for Aurora, which is, in their mindset na rin naman, just like what we said from before, they are champions, so they know how to play these kinds of games. They know how to force these kinds of lineups. Pero ikaw, Bonel, parang, in a way, talagang may kita natin yun kung ano nga ba talaga galawan ng Shinori. For both teams kasi, we're gonna be seeing tempo-setting games because pagdating sa isang Hirara kasi, sobrang hirap mo na labanan siya in an early level 2. Pero for Aurora Hunters naman, mahirap din sila kalabanin dahil nga dun sa pag-level 2 ng Rafaela na merong instant heal. So kapag meron kang isang composition na puro heal, tapos ikaw naman may isang composition na sobrang aggressive with the Hirara, parang dun nagiging balance na hindi mo talaga alam kung sino yung pwedeng manalo on both sides. Somewhat, it's like two sides of the same coin pero magkaiba lang yung symbol na nasa likuran eh. You have tempo, tapos you have sustainability on the other side. Pero ito na nga, going back into the game, looking at it, sinabi rin namin last time na very much 2 minutes into the game, kailangan makita mo na agad yung win condition. Pero with the similarities and the difference with these two teams, it might just be a very long way. Pero ito na nga. Damyun dito nakakaramdam kagad
Si Patrick the Star tila ng lambot kaya mapipilitan munang mag-back away. But the Turtles gonna be spawning in 10 seconds. Maganda rin yung pwesto ni Denjiro sa may bandang itaas. So, alam mo na pumipwesto na yung magkabilang kupunan din sa may bandang Turtle Pit. But Kiri, meanwhile, nagbibigay siya ng info for his teammate. Senna nag-attempt dito na lumapit at may pagduelo kay Denjiro pero hindi siya magiging matagumpay. So it's gonna be a reset. Turtle dance talaga mangyayari dito. Very, provocative lang dito. Very poking style. Pero Ratos try to hindi tumama doon. Wala man lang nakuha value doon para sa side ng Aurora Hunters. So parang libre na to para sa XXT. Pero final slash! Napaganda na pagkakasetup. Huli yung tatlo. Tapos follow up pa with a dawning light. Bawas kagad. At talagang nandito naman itong si Kiri at si Senna. Naubos ang miyembro ng Aurora Hunters and hindi magandang panimula to para sa defending champs. Unang display din ng burst potential. Level 4 pa lang. Unang fights, ganun agad. Ang nangyari kasi doon, nalaman nila na wala ng malaking resources and malaking skill itong si Vlad with the flicker plus Wrath of the Riot, therefore giving them a go signal for that turtle take. Pero mukhang magkakaroon ata ng labanan dito sa may Batang River. Ganda ng Hunt of Bone pero kinancel naman kagad si Denjiro nakakaramdam mula doon sa mga bata. And Maki will successfully take down Denjiro. Tuloy pa rin sa pag-angat ng kalamangan dito ng Shinori X Touch. Kakaiba yung ginagawa nila dito. Parang hindi naman mga rookies to. Ito na nga yun talagang aggressive playstyle na hinahanap natin, talagang in your face, pero parang Shinori yung gumagawa. Surprising and taking over yun ang magiging formula talaga ng Shinori X Touch dahil tuloy-tuloy sila dito. Yung pag-arangkada nila, alam nilang ganun katagal yung mga skills na pwedeng ibuhos dito ng Aurora Hunters. Therefore, sa pag-engage nila ng mga teamfights, alam nilang lalamang sila eh. Yeah, tama ka naman doon. Pero I wouldn't just count out itong Aurora Hunters just yet. Kasi may Rafaela sila. May Resurrection every time. So kahit mapitas agad dito, big clashes will always commence. Pero meron nang pitasan ulit tayo dito. Pero of course, with just 30 seconds left on our second turtle of the game, talagang poking system na naman muna dito. And Shinori, they don't wanna, parang ayaw nila palampasin sa river itong Hunters. Talagang hindi na hindi nila hayaang bumawi ang Aurora Hunters, which is the right thing to do. As of the moment, si Maki ngayon ang pinakasakit sa ulo ng Aurora Hunters kasi talagang napipenetrate even the backlines because of the natural range ng isang Clint. Tapos maganda pa yung naging early game niya. So alam mo talaga na mas makat ito. Pero ngayon na magsuspawn ng Turtle, high chance na Shinori ang mag-umpisa nito. Pero tingin ko, kukontes ang Aurora Hunters. Yan, dito takot. Meron silang Wrath of Trident that is available. I believe Flicker's also available para dito kay Vlad. Pero syempre, nakaangas dito ang buong player base ng ating XXT. Hindi agad nakakalampas dito ang Hunters together with the Obsidia. Tingnan mo naman, even si Makit ng bigger try. Ito na nga Wrath of Ratog Triad, napakaganda. Kaso nga lang medyo malayo pa yung mga teammates. Aurora Hunters mukhang mag-fail miserably yung kanilang plano nila at mukhang magtutuloy-tuloy din sa bandang gitna. The Holy Healing is there, pero it's not gonna be enough to save them. Andun naman yung napakagandang dawning light para bawasan itong si Escapo at hindi na siya makakapag-escape this time dahil andyan naman si Blast to end his life. And habang nangyayari ang lahat ng yun, si Senna naman kinukuha lang yung pagong. So a total win para sa Shinori X Touch. Every time na gustong pumasok dito ni Vlad, yes, tatama din yung Wrath of Trident, pero the final slash, Vlad is always there para ma-disrupt yung teamfight. Isa na naman sa top lane. Kakaiba ang ginagawa nila sa ngayon. Hindi binibigyan ng espasyo ang Aurora Hunters para makahinga. Walang mga resources na binibigay. Lahat ubos kung ubos. Hindi normal ang ating napapanood mga kaibigan. Ito ay rookie team nakakasalang pa lang sa MDL at ginaganto na nila yung mga kampiyon. Can the champions really fall to a rookie team just like this? Bakit ganun? Pero kasi ngayon, nasabi natin kanina na sobrang hirap pagdating sa pag-layering of skills nitong mga ultimates na meron ng Shinori X Touch. Pero pinapakita nila sa atin na sobrang praktisado nila yung ganitong lineup dahil nagugulat ang Aurora Hunters sa ginagalawan ngayon ng Shinori X Touch. Therefore, lumiliit at mukhang nasasakal na ata yung Aurora Hunters pagdating dito sa ating mapa. Tignan mo naman, no? Iniikutan lang nila yung first third sa middle lane. Talagang hindi maka-aura dito ang Aurora Hunters kahit lumabas sila. There's always big clap. Tingnan mo na, apat dumadali dito sa may bottom lane. The intercept coming in. Mula doon sa Shinori, inabutan niya si Atoms pero mukhang nandito naman si Vlad para i-save sila. And with the presence of Damion, hindi natutuloy pa ang Shinori X Touch pero you can see how confident they are. Grabe sila kung tumawid sa mapa. Hindi sila natatakot. Pasok lang ng pasok.
And this is the right way naman. Kung ikaw ang Shinori X-Touch na meron yung 5.5k gold lead, abusuin mo na. Yeah, and nakakita tayo ng small engage or small skirmish doon sa bottom lane wherein napa-flicker out si Atoms, therefore giving a go signal for Shinori X-Touch na makakuha na naman ng isang or last turtle of this game. Pero ayun na, nagkakaroon na sila ng confidence na humarap dahil alam nilang lumalamang sila sa teamfight. Hindi lamang doon sa golden hour na pinapakawalan neto ni Kiri, pero yung mga final slashes kasi neto ni Blast tulad ng ganun. Aray ko, ang ganda sana ng setup ni Vlad, kaso nga lang unang napatumba ang kanyang teammate na si Damyon. At dahil kulang na nga sila, hindi na sila makaka-contest pa. It's gonna be a free turtle para sa Shinori X-Touch. Andyan naman yung respawn ni Revive. Kaso nga lang may namatay na namang isa pero napasobra ata dito. Naman ng tropa na si Kiri. Tatama yung Dawning Light. Napakagad ang delay. That's gonna be a mega kill para dito kay Maki. Makakabasag pa na Tori sa may bandang gitna. Naku po. Ang daming nangyari. Nakakuha nga ng kill yung Aurora Hunters pero lugi pa rin. Ang ganda sana ng setup, ang ganda sana ng play, pero kahit mamatay yung si Kiri dito for Shinori, parang may bambawi pa din at the end of the day. Nabitawan pa rin yung Golden Hour bago siya mas-slay doon. At meron palang ganong type of combo ang Shinori X-Touch na once na mabitawan mo yung Golden Hour, tapos may biglang panggulat na Dawning Light coming from Kenma. This is very different from the Shinori X-Touch na nakita natin kahapon. Akala ko sasabihin mo dun, Onel, may combo pala na suicide tapos ano na lang, no, react na lang afterwards. Hindi pala ganun sasabihin mo. May deeper layer pa pala. Pero ito na nga, looking at the macro style of these two teams, syempre Aurora Hunters, kukuha ng bawi yan with the help of that first third sa may top lane or on that XP lane. Pero tingnan mo naman, concealed play meron dito sa may top lane. Tatawid sila, alam nila na may nasa bandang itaas itong dalawang miyembro ng Aurora Hunters. Kulang din naman yung backup ng Shinori, so hindi sila pipilit. Pero si Denjiro, pipigilan nila upang hindi makakuha ng orange buff, and it's gonna be a easy steal para si Shinori X-Touch. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa napapanood ko ngayon. Alam kong posible to, pero nakakagulat lang talaga eh. Depending champs to eh. Sa gantong levels, parang delikado Uy, to, pero nauli. tingnan mo naman. Andiyan yung follow-up, andiyan yung mga bala. Nakapwesto rin naman dito si Vlad pero wala silang magawa dahil nga sobrang laki na ng kalamangan ng Shinori X-Touch na talaga namang napakasakit na. Tuwing tatamang skill, alam mo malaki ang magiging bawas para sa mga miyembro ng Hunters. Pero right now, wala silang ibang choice kundi mag-antay. Hindi sila pwede pumilit. Masyado ata napapasobra ang members dito ng Shinori X-Touch. At dito na nga yung Hunt of Bone. Wala nang takas dito si Maki. Masyado sila napasobra at napalalim. Kaya naman maaaring mabigyan yung mga miyembro. And ito na yung inaantay ng Aurora Hunters na opportunity para sila yung makabawi. Nabigyan dito si Damyon pero okay lang dahil may revive naman na gagawin si Escapo. Pero yung dalawang kills ng Aurora Hunters na yun kay Vlas at Maki, malaking kuha to para at least makabawi-bawi man lang sila. I mean, just thinking about it, no? Yung engagement na Golden Arc kanina sa may mid lane, parang, uy, back tayo, gandang awareness kasi magkakalord, pero nakasabak sila nung nag-hunt of bone na. This time, Lord now awaiting for the taking para dito sa Aurora Hunters, pero nakakalagat dito si Kiri. Aurora Hunters na nagsisimula ngayon ng objective. Hindi tumama yung Hunt of Bone kaya buhay pa itong si Kiri. Andiyan yung Dawning Light. May tatamaan naman pero agawan malala. Ulit Korea na mangyayari. It's gonna be Senna, si Kiri the Lord. Kukuha pa ng kill. It's a disaster para sa Aurora Hunters. Wala na sila magawa kundi sila magtaksi-takbuhan na lang dahil talaga namang nabawasan na ang kanilang mga miyembro. Ubus na napag-grab-grab na itong si Damyon pero parang wala na itong magagawa dahil hindi naman hinihit ng mga teammates ng Shinori. Yung nakapitan niya, it's gonna be a godlike para kay Senna. Man, in 10 minutes, 13 kills para sa Shinori. Talagang naaurahan ata sa early to mid game ang buong Aurora Hunters natin. Nangyari yung Lord take na yun dahil dun sa pick-off na nagawa ng Aurora Hunters dun sa top. Nagkaroon sila ng confidence to take that Lord, but parang nakalimutan ata nila na freely nakakapok dito si Kenma with the Dawning Light, with that mobilization as well. Kaya siguro na-disregard nila na possible silang mabawasan pagdating dun sa turtle take. And then, after that, ang ganda nung pagkaka-red dito ni Senna. Pero papasok na sila inside of the base ng buong Aurora Hunters. The Lord still full in HP, pero bakbakan na to sa loob ng base ng Aurora. Dawning Light, sobrang laki ng bawas. May golden hour pa na gagamitin. Babasagin pa yung inhibitor turret on the top side. Malaking dagok to para sa Aurora Hunters dahil talaga namang kumakatok na sa base nila ang Shinori X-Touch. I don't think it's gonna be enough itong 2 waves na to para tapusin na yung laban. Nagiging maingat din ang Aurora Hunters as of the moment pero anytime pwedeng pumilit ang Shinori at mukhang si Damyon nga ata
ang maaaring lang maging target. Pero mukhang makapag-reset naman ang Aurora Hunters. Pagbibigyan muna ng Shinori ang Aurora Hunters, pero parang kung isipin mo, may ano pa nga ba ang win possibilities dito ng ating Hunters? Kasi for now, umaabot na tayo almost into the late game. Nakakita tayo kasi ng overextension dito from Shinori X-Touch. And for Aurora Hunters, kailangan nilang ma-utilize or ma-take advantage yung mga ganong klaseng type of plays na ginagawa ng Shinori. And like I said kanina, pwede nilang i-prolong yung game because you have tanky heroes coming from Aurora Hunters with that Beleric and Glue as well. Tapos meron pang sustainability. So I think once they prolong the game and give space to Denjiro to access the backline of Shinori X-Touch, then we'll might be seeing a long game from here. Yeah, pero tsaka ako isipin mo, no, in one team fight, etong 10k gold din ng SXT, kalahati niyan pag napanalo dito ng Aurora Hunters fight, madali agad makuha dito yung gold, or at least mapantay towards Aurora Hunters. Pero big play, malakihang conceal papunta sa may top lane. Ang ganda nung ginawa dito ni Damyon. Ganun lang yung ginawa niyang skill, pero it was enough para maispatan yung mga mag-i-intercept na Shinori X-Touch. Ang ganda rin nung naging desisyon ng Aurora Hunters na mag-back away muna. Naramdaman din nila, iba din talaga yung yung instincts ng isang kampiyon. Dahil nga sa ganun, parang alam na nila may mga ganung factor talaga, lalo na kapag naka-conceal yung isang roamer ng kalaban, na you have to be careful making those... Diyos Ano ko! po? Ayun lang, dali si Sena dito. Walang takas, walang dash, pero hindi naging enough. What? Yung damage ni Adams para siya i-take down. So it's gonna be a counterplay. Andito na nga si Blast. Tatawid siya, final slash, nakaabang lang din. Pero that's gonna be the flicker coming in from Adams. Makaka-atras siya. Damyon dito makapag-grab-grab. So andun na nga yung kanilang paghuli. It's gonna be the golden hour. Masyado na pa sobra. Maaaring mabigyan. Denjiro. Pero tingnan natin. Andyan naman si Denjiro on the side. Kaso wala na talagang takas dito si Damyon. Ang sakit pa ng Dawning Light. May conceal na gagawin nitong si Kiri. Sino kaya ang aabutan? Dahil wala yung golden hour, mukhang papalag naman ang Aurora Hunters. Pero with the revive, sobrang nakakairita to. Parang wala man lang nangyari dun sa pick-up na ginawa ng Shinori. Parang walang nakuhang advantage, no, kung iisipin mo. Kasi ang nangyari nga doon, nakapag-pull out ng ultimate dito si Atoms. Although it's a good damage check na nakita dito for Sena, pero nga kasi parang hindi ata naging sapat yung damage, pero nangyayari ata dito sa may Lord Take. Napakasakit naman ng Dawning Light. Saktong-sakto doon kay Atoms. Tapos sa batumba na rin dito si Vlad. Ubos kong ubos sa mga miyembro ng Aurora Hunters. Hindi na pinansin ng Shinori X-Touch yung Lord dahil yung mga heroes na ang kanilang huntingin. Nabigyan man yung dalawang miyembro nila, pero sa ngayon, sila'y lamang na lamang at wala ng takas. Si Denjiro, golden hour, papatungan mo ng Dawning Light. Nako po, re-rekta na sa base ang Shinori X-Touch. The rookies came here to play. Wala silang planong patagalin pa. Hindi na maglo-lord pa. Tatapusin na kagad. And for the first game dito sa Best of 3 series, ang kukuha nito ay walang iba kundi ang Shinori X-Touch. You can revive one player, pero you can't revive a 5-man wipe mula dito sa SXT. Amazingness from the rookies getting off the first map mula dito sa Aurora Hunters. Grabe ang aggressiveness na hinahanap natin pinakita in the very first game. Again, this was a tempo-setting game for both teams. Pero yun nga, sa nakita natin before that 2-minute mark, nakapag-engage kagad dito si Sena, poking yung si Damyon dito sa ating middle lane, kaya napaback away. Therefore, giving them more space para makapwesto doon sa may XP lane, at mukhang naaurahan ata doon si Vlad. Therefore, taking space again para makakuha ng first turtle. And from that moment na nakita nilang sayang doon ng Wrath of Dryad si Vlad, they saw an opportunity and they took it. And looking at our post-game stats, ito yung mga emblems na mukhang nagpanalo din para sa Shinori X-Touch. But looking at our gold lead, it's an 8k gold lead. Tapos umabot din sa point na wala nang pake yung Shinori X-Touch sa kanilang jungler dahil gusto nila paliitin ang mapa ng Aurora Hunters. And looking at our items, kino-comment natin kanina to, sila Blast, sila Sena, but lo and behold, andito pa rin si Maki na sobrang nakakapag-free din. Actually, kahit sila yung nakakuha ng early game for Shinori X-Touch, hindi na siya nag-Sky Piercer. Normally, there's a Sky Piercer for that Clint, but ayun ang sabi niya, full damage build talaga. But as well, dito kay Kiri na sobrang nakakairita with that Marcel na sobrang laki din ng stacks, I assume, dito sa kanyang Thunderbelt.
Yeah, looking at it, no, 14, almost a 15-minute game. Pero if you look back, i-back forward nyo lang yung ating game, no, in exactly 10 minutes and 32 seconds of the day of the game, wala nang resources na pwedeng makuha dito ang buong Aurora Hunters. So basically, the Hunters were the prey